Hello ulit mga kababayan. Uh, Ito ulit isang video ulit para sa inyo na napaka-importante, especially sa mga nandito na sa Canada. Nagbabasa-basa kasi ako, nanonood ako ng mga videos. At sarili ko ring assessment talaga ito na walang karapatan mag-retire ang mga retirees dito sa Canada. Yung mga 65 years old, wala. Yung pinramis sa kanila na retirement, wala, hindi nila pwedeng makuha. Alam niyo kung bakit? May napanood akong video na isang Pinay na nag-retire na siya. 24 years siyang nagtrabaho dito sa Canada. Ang nakukuha niya lang is $900 for retirement, yung monthly pension niya. Monthly, $900. Kumbaga, saan ka naman dadalin nun? Hindi enough yung pambayad ng upa. Kahit sa grocery lang ewan ko paano siya magsusurvive ng ganun. Pero dalawa naman sila, yung asawa niya raw parang $1,000, so may 1,900 sila monthly. Hindi pa rin enough yun. So nagre-research din ako, kino-compute ko yung sa akin kung ano magiging situation ko pagdating ko ng 65. Sabi ko, sobrang baba naman. Parang hindi fair na lagi silang nagkakaltas sa sweldo. Yung CPP kasi ang lagi nilang kinakaltasan every paycheck. And then in the end, ganun lang pala ang makukuha. Sa akin nung kino-compute ko parang mga 350 to 400 lang din parang ganun. Kasi dalawa yon, CPP tsaka yung isa yung old age security. So yung CPP pwede mong makuha yun pag 60 ka na, and then yung OAS pag 65 ka na, dun mo lang makukuha yun. So more or less ganun din ang makukuha ko, $900 pag nag-retire ako. Hindi yan ang in-expect ko nung pumunta ako ng Canada, dahil lahat mga kwento ng mga balikbayan nating mga di ba, tito at tita, sinasabi nila palagi may pension, ganyan. At totoo naman na maganda yun, pero sa situation ngayon, hindi na uubra dahil yung inflation. Grabe ang inflation. Ako nagsasabi sa inyo. Isa sa nagustuhan ko dito nung pumunta ako sa Canada is natuto talaga ako sa buhay. Ang pinaka greatest teacher ko sa buhay yung pumunta ako dito. Kasi first time kong nag-grocery talaga at binabudget ko talaga yung pera. Nagbabayad ako ng rent. Doon ko nakita na compared sa mga groceries na binibili ko ngayon compared nung dumating ako 10 years ago, nag-double or nag-triple na yung presyo ng mga bilihin. Kaya kung kailangan mong mag-adjust sa pag-spend mo ng pera, hindi pwedeng kung paano ako gumastos 10 years ago, ganun pa rin ngayon. Hindi pwede. Dahil yung inflation, grabe. And then ang sweldo ng tao, ganun pa rin. Yun ang masaklap Tinataasan nila lahat, pero ang sweldo, ganun pa rin. Wala silang planong taasan ng sweldo ng mga tao. Kaya para sa akin, hindi ako masaya dito sa yung sinasabi nilang retirement. Pero grateful ako na ngayon pa lang, ganitong edad ko, nakikita ko na. Kasi yung ibang mga kasama natin, di nila alam yan. Di naman sila nagre-research about retirement dahil nafo-focus sila sa pagtatrabaho. Ako, same kasi ng father ko ganyan din ang ginawa niya. Nagre-research siya before pa siya nag-retire. Kaya napaghandaan niya ang retirement niya. So ganun din ang ginagawa ko. Ngayon pa lang, pinaghahandaan ko na. At sadly, marami tayong mga kababayan na nasa 55 na, 60 na hanggang ngayon paycheck to paycheck sila mamuhay. Real talk yan, nakikita ako sa mga tao. Basta ang tao, nakita mo na may mortgage siya, and then may sasakyan siya, matik na yun. Paycheck to paycheck yan, walang ipon yan. Hindi makakapagbakasyon sa Pilipinas yan ng masarap na bakasyon. Wala.
nagmamadaling bumalik yan dito kasi wala mahal na talaga. As in, napaka-expensive mamuhay dito. Kaya yung Canadian dream na inaakala